Percy Lapid, si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain. Ni naman kahit sa pamahalaan. Lapid Fire, Lapid Fire, Lapid Fire. Dito sa DZRJ, 8:10 a.m. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda. Tinamukha ako yung si Percy ka. Magaling talaga ako. Kaya talagang mukha ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, iuubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw!
balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Bigla pong nawala sa tono. Nasintonado si Kapitan. Ba talaga nagagawa ng mga ika nga pera. Wala na. Mga kaibigan. Isipin mo, may bangka, may ano-ano, anik-anik. Pero hindi yan ang nakakatawa. Ang nakakatawa po yung mga sumasawsaw. Bigla naging dalubhasa. Naging genius. Parang may mga doctorate degree. Parang nagsipagtapos kung saan-saan. Dinaig pa mga justice, mga kuwan mga nag-aral ng international law. Pagdating mo sa opinion wala, hindi yan ang lalabas na genius. Alam niyo kung sino genius? Tatalo kay Rizal. Kung ngayon nabuhay si Rizal, si Robin Padilla, ang galing magkuro-kuro niyan. Parang naging expert sa maritime laws. Pinag-aralan niya yung UNCLOS. Mga kaibigan, umarte ka na lang. Bueno, mga kaibigan, pag-uusapan pa rin ho natin yan, ha? Alam niyo, kahit magbago pa sila ng statement nila, ano na yon, rehistrado na yon. Whether gusto nating marinig ang isang bagay o hindi, kailangan nating gumawa ng isang paninindigan. Ang tanong dyan, lagi bang ganyan? Hanggang kailan yan? Hanggang saan? Pagka daw lumusob na, doon daw natin ipakita tapang, sabi ni Jose Rizal. Robin Padilla. Lintik, ano ho? Ang tatalino na ng tao ngayon. Napadikit lang sa puder ng kapangyarihan na nakaupo. Mga kaibigan, biglang nagsitalino sila. Eto ngayon, ha? Sabi ni Senator Pampilo Lacson, mga kaibigan, I am not turncoat. I speak my mind. Ano yung turncoat? Balimbing? Hindi raw siya balimbing. Maganda ito kasi yung sinasabi ngayon ni Lacson, matagal ko nang sinasabi yan. Hindi naiintindihan kasi nung iba, di ba ho? Ngayon, binabaliktad pa ng mga chuchu yung mga nasaktan na tao, yung ang pakiramdam nabababoy tayo, ultimong dignidad natin ay niyuyurakan na. Mangingisda na nga lang, pati yung dignidad mong mabuhay bilang isang mamamayan, malayang mamamayan ng isang nagsasariling bansa, pati yun hindi mo na alam kung hanggang saan ka. No boundaries. Asan ang boundary natin? Huwag na lang tayo mag-assert ng ating ng ating karapatan
Kasarinlan dyan sa pinagagawang bansa. Diretsahan na, sabihin at huwag na kayong mangisda dyan, ha? At your own risk. Mangingisda kayo dyan, bunduling kayo, bahala kayo sa buhay niyo. Wala na tayong kikilalaning batas dyan. Sana ganun, para alam. Eh, hindi yung ang pinag-uusapan mo dito, hindi yung magigitag dito. Kita mo na, babalik ka rin pa. Kasi hindi naiintindihan. Yun yung mga nagpapanggap kasi, di ba nung araw pa nagpapanggap na makabayan niya si Robin Padilla? Hindi naman totoo. Nakapagbigay lang ng bigas sa kung saan-saan, makabayan na raw. Eh kasi sinusukat ninyo ang pagkatao sa naibibigay. Ang sukatan ng Pilipino, iba. Wala tayong sariling identity. Hindi malaman kung tayo'y taga-ibang planeta o mga Pilipino. Hindi ho yan ang issue, yung gegerahin ka. Bakit? Ibig mo ba sabihin, pag tinakdaan mo sila ng, bakit ba tayo may mga batas? Halimbawa, pupunta ka sa ibang bansa. Bakit may requirement sa pagpasok mo bago ka makapunta ro, kukuha ka ng visa. Pagdating mo ron, meron kang mga dapat na gawin. May mga kondisyonis yan . Tanggalin na natin lahat yan. Total walang mangyayari dyan . Oh, hindi ho ba? Wala naman mangyayari, mga kaibigan, lalo't ang mga Pilipino, sabi nga ni General Luna, ang pinakamalaking kalaban ng mga Pilipino ay ang kanyang sarili. Yan ang kalaban natin. Hindi tayo magbulahan. Naglolokohan pa tayo . Pupunta si Piñol, may press con. Ano yan? Tapos may dala kang bangka, mga kung anik-anik, mga regalo. Hindi ho yan ang pinag-uusapan, hindi ho compensation o ano man. Hanggang saan ba tayo? Yun ang pinag-uusapan . Hindi ba dapat igalang kung hanggang saan tayo? Hindi ba? Yun ang pinag-uusapan doon dahil merong gumagabay na bansa na batas sa lahat ng ating gagawin at ng kahit sinong mamamayan ng ibang bansa. Hindi absolute na pwede kang, basta nakakita ka ng tubig, pwede kang mangisda dyan. Pwede mong angkinin yan. Yun na nga ang pinag-uusapan dyan. Meron tayong teritoryo . Hindi pa rin maintindihan . Ito, isipin mo, biglang tumalino ito si Robin Padilla. May master's degree ba ito sa sa maritime laws? May masteral ba ito sa sa UNCLOS? Ano sabi ni Robin Padilla? Sinabi ng ating mahal na Pangulo na hindi yun dahilan para tayo ay makipaggera. Sino ba may sabing makipaggera tayo? Ha? Sino may sabi? Ikaw lang nagsasabi niya, makipaggera . Mga kaya napakasensitibo po yan na topic. Mahirap po dyan na nagmamatapang tayo at idadamay natin ang buong bayan. Hindi tayo nagmamatapang pagka sinabi mong hanggang saan tayo. Nagmamatapang ba yun? Pagka ba nagsabi ka ng totoo, katapangan? Yun yung sinasabi natin nung araw pa .
ang katapangan na hindi dapat o ang pagsasabi ng totoo hindi dapat ito na katapangan. Sapagkat yan ay tungkulin ng isang matinong mamamayan. Pwede ba sinungaling dito? Mas gusto mo yung sinungaling kaysa sa kwan? Kaysa sa katotohanan? Pagka nagsalita ng katotohanan, tatawagin na natin kwan? Ano tawag dyan? Nagtatapang-tapangan? Ikaw to nagtatapang-tapangan. Di mo naman alam yung sinasabi mo eh. Yun ang nakakabilib sa'yo eh. Ang tapang magsalita ni Robin Padilla sa mga isyong hindi niya nalalaman, yun ang kahanga-hanga sa kanya. Kasi para masabi mo yan, nung wala ka namang nalalaman dyan, isang katapangan yun. Yun ang katapangan. Tsaka yung magsalita ka ng hindi totoo, hindi mo alam, yun ang katapangan. Nasasabi mo yan sa harap ng, ika nga po, obligasyon mong magsalita ng totoo ng kahit sinong mamamayan. Ano man ang relihiyon mo, di ba ang tinataguyod eh, pagsasabi ng katotohanan? May bahala sila kung sila nagbabago na ng statement nila, problema nila yun. Pero hindi na sila ngayon ang issue dito dahil ayaw na nila. Ang isyong pag-uusapan na ngayon dito, ano ang paninindigan ng bansa natin? Yung mungkahi natin kagabi, di ba, tumawag ng parang council meeting, di ba? Upang magkapalitan sila ng mga paliwanag para makabuo ng isang paninindigan na kikilalanin nating mga Pilipino. Yun ang magiging giya natin. Kung hanggang saan tayo natin tatawagin ang isang ginagawang paglabag na paglapastangan. Hanggang saan natin, asan ang boundaries nun? Di ba? Kaya natin pinapanawagan kagabi yun. Pero mukhang malabo na yun dahil iba ang gustong palabasin dito. Iba na, kampihan na ito. Paramihan na ng sisigaw dito. Yan ang sinasabi natin eh. Hindi na pinag-uusapan dito kung ano yung dapat o hindi dapat. Pinag-uusapan dito, gaano karaming sisigaw. Sa pula, sa puti. Para sa bungan. Sabi ni Padilla, wag na lang ho natin palakihin. Ano? Alin ang wag palakihin? Ito, palalakihin ko ba itong dibdib ko? Ano? Siguro, katulad doon ang sinabi ko nung araw. Ba, yung sinabi niya nung araw ang sinasabi niya, para bang siya ang barometro ng kwan dito, ng referensya. Damuho ka. Sinasabi niya rin nung araw, kung sino yung matatapang, sila na lang yung pumunta doon. Ha? Ikaw ba nagsasabing gera eh? Iniisip mo kagad, gera. Yung bang manindigan ka eh, gera ba ang sinasabi mo? Katumbas na ba nung gera? Ang katumbas na ba nung pag... Ito pa, tingnan niyo, ang kamangmangan nitong taong ito. Huwag na natin idamay pa yung armed forces. Ano? Mga mahirap dito eh. Ang daming gumaling.
mga kaibigan, sipin mo, wag na natin, kayo nagdada. Minumura ninyo yung mga sundalo. Eh baka mamaya, hindi tayo mga bansa. Magagawa. Oh, kita mo. Baliktad na ang utak nito. Ang yayabang nito. Eh, nabasa ko kanina sa Facebook yung kaibigan natin si Becca Padilla. Kapatid ni Robin yun. Eh, kinontra siya. Mga kaibigan, oh. Kung talagang matapang kayo, eh di patunayan nyo doon, ano? O kita mo, ikaw ang nagtutulak sa gulo eh. Ang sinasabi rito, ang hinahanap dito, ano ang hindi mo naiintindihan. Binibigyan. Nanahimik na sa libingan niya si Bruce Lee. Wala namang kinalaman sa gobyerno si Bruce Lee. Sa karate yun eh. Eh pati si Bruce Lee, dinamay nito sa katangahan eh. Eh bueno, bago natin basahin si Bruce Lee, ayon sa quotation ni Robin Padilla, Robin, nakakasulaso ka. Huwag ka makisaw-saw dyan, nakakahiya. Huwag mo masyadong tapangan ang kapal ng mukha mo. Huwag mo masyadong tapangan ang lakas ng loob mo sa pagsasabi ng mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ibig mo sabihin, maliit na. Maliit sa opinion ninyo, bansa natin, okay lang kami. Ganun na lang, tatanggapin na lang, lulunukin na lang. Hindi ibig sabihin na ang public outrage, nagdaramdam ang mga mamamayang Pilipino sa nangyayari na hindi natin alam saan tayo lulugar. Ano ba ito? Hindi ba? Hanggang saan ba tayo? Alam mo kung ano tawag doon, Robin Padilla? Sa pinag-uusapan ngayon na issue tungkol dyan sa nangyari sa mga mangingisda. Sila, bali sila rito eh. Kasi pwede magbago nga sasabihin yan. Sabi ko nga sa inyo, marami rito galit sa inchik. Sa pera ng inchik, hindi sila galit. Marami rito galit sa magnanakaw. Eh sa pera, nakakawala ng inchik at yung pera ng magnanakaw. Ganun lang yun. Mamaya, pag-usapan natin sinasabi nitong si Bruce Lee. Ihahatid muna natin ang ilang mga... You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
Bahay, tibay, ang bilis ilagay. Isang araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka, isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Ready ako. Ready ako. Ready na rin ako. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo! With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. And now, here's your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. Brought to you by the Philippine Retirement Authority. It's more fun in the Philippines. Hi everyone. From a contribution by a baby boomer, he advocates that there is no need of angioplasty or bypass by using a natural therapy for opening the veins of the heart. The ingredient: lemon juice 1 cup, ginger juice 1 cup, garlic juice 1 cup, and apple vinegar 1 cup. If we mix all the above and boil it in light flame, when it becomes 3 cups, take it off and cool down. Now mix it with 3 cups of natural honey and keep in a clean bottle. Take 1 tablespoon of this juice daily before breakfast. Any blockage from veins will disappear slowly. Oh, this sounds good and cheap. For DZRJ Radio Bandido, for your contributions, email Pete, P-I-T, Pete Morato 48 at yahoo.com. Have a booming day and God bless. You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. Brought to you by the Philippine Retirement Authority. It's more fun in the Philippines. Radio Bandido, 8 to 10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy tayo mga kaibigan, pero nais naming ipabatid sa inyo na hindi tayo napapakinggan ngayon sa radyo. Kasi nagkaroon ng technical problem sa ating pong transmitter. Kaya pansamantala tayo live streaming lang mga kaibigan. Ngayon, eto si Bruce Lee. Dito pala humuhugot ng karunungan si Robin Padilla sa isang dalubhasa sa karate. At hindi dalubhasa sa maritime laws o international laws o ano pa man yan na merong kaugnayan sa suliraning panlabas, mga kaibigan. Ito sabi niya, tama raw yung sinabi ni Bruce Lee. Sipin ninyo. Kaya nga mo si Robin Wala raw sound, pare. Wala raw tayong sound. Ayun Sabi ni
Asis Ikoy. Ah? Ano nag-uulit-ulit? Baka ano, merong echo. Nag-e-echo. Baka dito sa mic mo. Ha? Okay na ba? Ngayon, mga kaibigan, ang sabi ni Bruce Lee, ni Robin Padilla, eto dito ako bumilib eh. Sipin mo, le-lecturean tayong mga mamamayan, tsaka yung mga, lalo na yung mga marurunong, di ba? Na kumukundina dyan sa pangyayaring yan, siyempre kukundinahin mo yung pangyayari, alangan namang palakpakan natin yun, di ba? Ikagagalit talaga ng taong bayan yun, natural reaction yun. Gawin mo sa ibang bansa yun. Di ba? Yun nga mga ibang bansa Maliit pa nga sa atin, Vietnam. Sipin ninyo. Lumalaban sila, di ba? Inalmahan nila yan China. May nagawa ba yan? Wala. Mga kaibigan, Indonesia, Malaysia, Taiwan, sarili na nila yun, mga kababayan na nila yun na tumakbo lang doon nung gera. Nung panahon ni Mao Zedong, di ba? Mga kaibigan, tsaka ni Chiang Kai-shek. Yung grupo ni Chiang Kai-shek yun, nalipat sa Taiwan. Pero hanggang ngayon, mamamayan nila yan, hindi ho yan, ayaw nilang pasakop dyan di ba? Ibig ko sabihin, meron silang issue na pinaglalaban. Wag mong ibahin ang issue kasi yung sumasawsaw ka ng hindi mo naiintindihan, malilihis ka ng ng paniwala. Nagmamagaling ka, hindi ka naman magaling. Di ba? Bali ba sana kung nandun ka lang sa bahay nyo at yung sinabi mo, mananatili rin sa loob ng bahay nyo. Hindi Public itong sinasabi mong ito Kaya pakiramdam dito ng tao, nagle-lecture ka ba? At ang masama, ang kinukuha mong humuhugot ka ng karunungan, ng wisdom, sa isang tao na ang sinasabi, hindi naman sinasabi tungkol sa problema, walang kaugnayan sa problemang pinag-uusapan ngayon. Hindi ba? Ano sabi? Sabi raw ni Bruce Lee, tama raw si Bruce Lee. Sabi niya, pwede naman makipaglaban nang hindi nakikipaglaban. Fighting without fighting. Pwede yun. Pwede talaga yun. Lalo sa langit ang labanan. Kung magegera sa langit, gaganapin ang gera sa langit. Alam niyo ba doon, di nangangailangan ng Armalite pagka nagkagera. Bakit? Kilitian ang labanan doon Di ba? Ang gera doon, kilitian lang Yan, pwede yan sinasabi mong yan, Bruce Lee. Ugok. Medyo sumama. Pag na sasagi itong kwan, sumasama. Yan. Di ba? Ngayon, ang sabi pa niya, kailangan utak muna. Ba? Meron ka ba nun? Kailangan utak muna ang nakikipaglaban at magaling dyan ang presidente natin. Yun. Ayun na yung kasunod. Magaling dyan ang presidente natin. Yan. Lollipop mga kaibigan. Ngayon, ito pa sabi. Kumbaga, nakikipag-chess. Nakikipag-chess yung ating Pangulo sa presidente ng China. Yan, sabi ni Robin Padilla. Nakikipag-chess daw. Mga kaibigan, ba't ka mag-chess? Yung chess, gera na yun. Yung sinasabi mong chess, gera na yun. Ito ang hinahanap ng publiko sa isyong ito, yung pag-imbok natin ng ating
karapatan ng ating sovereignty, ng ating dignidad. Lahat ng bansa may dignidad yan, may sovereignty yan, may kasarinlan yan. Kasi bakit nagkaroon nun? May batas na eh. Hindi katulad nung panahon ni Magellan, wala pa. Baka akala ni Robin Padilla, ano ito? Kaya nga, Padilla na dapat ang apelyido nito eh. Dumidila eh. Mga kaibigan, gustong dumila, humihimod eh. Panahon ni Magellan, okay yan sinasabi mong yan. Pero sa panahon natin ngayon, na meron ng gumugobyerno na batas, meron ng umiiral na batas para dyan, saan tayo nakapwesto? Saan natin, kailan natin ituturing na ang isang insidente hindi pagyurak sa kasarinlan ng ating bansa. Yun ang issue. Yung pangyayari, incidental yung mga casualty ron. Halimbawa, yung mga mangingisda, incidental sila ron dahil ibahin mo man yung mangingisda ron na dumanas ng ganon, pareho ng Pilipino. Ibahin mo yung tao ron. Hindi itong sila kupita kapitan. Hindi yung pangkat niya ang nabangga, kundi iba yung mga taong nakasakay doon, pero mga Pilipino rin. Yung pa rin ang reaksyon eh. Kasi nga, meron na tayong mga maritime laws ngayon. Sana kung panahon pa ni Columbus yan, sa kanila Magellan, pwede yun. Pwede sila maglayag hanggang saan ang mararating ng kanilang ng kanilang mga bapor. Hindi ba? Dahil noon, nung araw, wala pa noon. Wala pang batas noon. Wala pang maritime laws noon. Wala pa tayong mga boundaries. Kasi nung panahon na yon, nung pa lang yung panahon nadidiskubre yung mga bansa. Di ba? Yung mga teritoryo. Mga kaibigan. Si Raulo nito, tuturuan mo pa kami, hindi mo pala naiintindihan yung sinasabi mo eh. Ang hinahanap dito ay yung paninindigan sa mga insidente na katulad niyan. Paano yan? Nababahala, hindi mo maialis na mabahala. Dahil kung nagagawa yan nila, lahat pwede na nilang gawin, hindi ho ba? Mabait ka masyado sa mga inchik eh. Sumusobra naman ang bait mo eh. Kaya nawawalan ka ng bait. Di ba? Tapos, ang sinisisi ngayon, ito nga yung mga mangingisda. Lalo na ngayon, na nagbago sila ng tono nila, na sintonado na. Kasi wala ka rin, hindi mo rin sila masisisi. Paano kung may pressure? Nakita ninyo sa television, may mga pulis doon. Ba't nagpunta pulis doon? Riot police. Sipin mo yan, nagpunta si Piñol doon. May daladalang batalyon ng mga pulis. Nakatranchon. Merong mga shield. Na ginagamit karaniwan sa mga anti-kwan yan eh. Protest. Protest rally. Mga kaibigan, pag-disperse ng mga tao. Ba't may ganun? Tsaka hindi nyo ba napansin, naging consistent yung statement nung kapitan ng barko, at nagbago na lang nung makausap si Piñol. Mga kaibigan, di ba? Nung iniharap na sa press conference, pagkatapos na may mga natanggap na kwan, biyaya. Ngayon, wala na tayong magagawa doon kasi sila man, baka matakot sila. Di ba? Natakot sila. Pero ang issue na ngayon, sabi ko nga sa inyo,
incidental lang naman sila dun eh. Kung tutuusin mo eh. Bakit? Nagkataon lang sila yung naganon. Eh kung ibang mga tao yun, ibang mga mangingisda yun, ibig mo sabihin eh, hindi ganito reaksyon, ganito pa rin ang reaksyon. Lalo na kung ang stand ng gobyerno pabago-bago. Ang sabi una ng military, eh hindi karaniwan niya na aksidente. Oh, sabi ng ano yun Navy, ni Defense Secretary Lorenzana, eh pagkatapos na magsalita si Presidente, tsaka lang nagbago. Binabawi na yung sinasabi. Well, wala na tayo dyan eh. Ang hinahanap natin ngayon, yung sincerity ng mga leader natin, hindi lang yung Presidente. Yung mga nasa Senado, kasi nga, bakit nagsasalitaan itong mga Senado? Kanya-kanya nang sinasabi. Si Senator Lacson, iba sinasabi, may interpretation siya. Kasi nga naman, pagka yung napaiba sa hindi naaayon sa sinasabi ng Presidente, ibabas ka eh. Kung ano-ano itatawag sa'yo eh. Di ba yun yung sinasabi natin nung una pa lang? Mga kaibigan, ito yung mga hangal na patay gutom na makapagsipsip. Ewan ko bakit. Patay gutom, humimod. Alam nga naman walang kapalit yung paghimod na yan. Kay Robin Padilla. Di ba? Mga kaibigan. Ano pa sabi nitong damuhong ito? Timo, pati si Justice Carpio, iba sinasabi. May kanya, alam mo, sabi ni Justice Carpio, sino pa ba? Pareho sila eh. May isa pa eh. Si Lacson din yata eh. Kasi justice yan eh, di ba? Matagal na justice yan. At itong si Carpio, ang medyo maraming nalalaman tungkol sa mga international laws. Mga kaibigan. Kasi simulat sa pool, nagsasalita siya. Meron siyang stand patungkol dyan sa pinagtatalo ng mga teritoryo. Meaning to say, yun sa kanya, sa batas niya, ibinabase. Ano tawag doon, Robin Padilla? Dito sa pinag-uusapan natin ito. Lahat ito. Isa lang ang babagsakan issue nito. Ang babagsakan nito, yung tinatawag na rule of law. Kahit saan eh. Yun yung sinasabi natin simulat sa pulpa. Yun ang wag nating pahihintulutan. Halimbawa, ano yung example ng rule of law? Kung ano yung batas, yun ang dapat umiral. Halimbawa, isa pa sa rule of law, yung pagkakaroon halimbawa ng dalawang klase ng batas na magkaiba pero isa lang yung kaso. Magkaibang batas. Halimbawa natin ulit yung kay ERAP, yung disqualification ni ERAP. Kasi convicted plunderer yan eh. Under the law, hindi na pwede yan. Disqualified na yan. Tumakbo. Ang linaw dun sa kanyang pardon, walang sinasabi ron eh. Ibinabalik sa kanya ang karapatan na makaboto, ma-exercise niya yung political rights niya. Wala eh. Wala naman yun dun eh. Interpretasyon lang na ang ginamit dun ng Korte Suprema eh. Pagkatapos, pareho sila ng kaso na disqualification ni Halusos. Si Halusos nagkaroon ng desisyon na hindi siya pwede dahil yun nga convicted. Under the law, hindi na pwede yun. Pagkatapos si ERAP, nagkakasong gano'n, kinwestiyon, bay pwede, sabi nila. Yun, pagsira sa rule of law. Ano ngayon ang susundin mo ron? Sa dalawa. Kapag may bumangon, kasi yung sinasabing decision ng Korte Suprema, pag naging pinal yan, kung tawagin nga yan jurisprudence. Na ang katumbas na ibig sabihin yan,
ay batas na pagtutularan ng mga desisyon sa susunod na pagkakataon sa kaparehong kaso. Jurisprudence, pagtutularang desisyon. Mga kaibigan, ngayon, ang sinasabi hindi nila naintindihan na ang kinu-question dito is yung rule of law. Maging ang mundo, merong rule of law yan eh. Di ba? Kaya nga, yung mga boundaries na yan, ginugobyernohan ng batas yan. Sinusuportahan ng batas yan. Kaya meron din tayong pinagdudulugang hukuman, yung International Court, para pagdulugan ng kaso kapag ang mga bansa ay nagkakaroon ng usapin laban sa isang bansa sa teritoryo. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng desisyon yan, di ba? Ano tawag mo ron? Yun ang tinatawag na rule of law. Ang dapat na masunod, yung batas. Yun. Doon tayo papatak. Yun ang hinahanap natin ngayon. Yun ang issue ngayon. Immaterial na ngayon, kasi kung nagpaareglo na itong mga mangingisda, problema nila yun. Magpaareglo kayo. Pero not necessarily, na hindi na kailangang o hindi na importante dahil hindi na sila kumokontra, ganun ba yun? Ibabasura na natin ito? Hindi. Kailangan ang gobyerno natin merong kolektibong effort para makabuo ng paninindigan. Para ang tao, kapag may insidenteng nangyari, hindi magkakaroon ng public outrage kung yung nangyaring insidente hindi naman maituturing na pagyurak sa atin, sa ating bansa at sa ating mga mamamayan. Ganun yun. Hindi ka kikibo kasi alam mo hanggang saan tayo. Hanggang saan, anong mga bagay ang pwedeng mangyari na hindi natin ituto paglapastangan, pagyurak sa ating bansa, sa ating mga mamamayan. Yun. Ano tawag mo? Rule of law yun eh. Di ba? Alimbawa, may nangyari pero hindi naman dapat palang ituring na pagyurak sa atin. Ng ibang kasunduan. Di ba? Mga bansa na nagsasabing, mali yung ginawa nila. May kakampi tayo. Tapos tayong kinakampihan nila na sinasabing meron tayong right na questionin ang isang pangyayari. Ikaw ayaw mo kumwestiyon para kayong mga mangingisda. Titigil ka na. Ganon ba yun? Hindi. Pagka ganon ang ganon, para tayong babalik sa panahon ni Magellan. Tanggalin na natin lahat yung batas na yan. Huwag na tayo magmembro sa anumang samahang pandaigdig. I-withdraw na natin lahat ng membership natin, United Nations, lahat yan. Kasi member ka niyan, papakialaman ka niyan. Member ka ng United Nations o kaya ng anumang kasunduan na pinagtibay ng iba't ibang bansa. Sa ayaw at sa gusto mo, meron silang kapangyarihan na pakialaman ang anumang usapin. Bukod pa yan sa magdudulog ka ng iyong reklamo sa kanila. Hindi ba? Ito mga to nagsasalita, hindi naintindihan.
O ito pa sabi hindi ho tayo tatagal ng isang araw kapag tayo nakipagyera sa China. Ugok. Kita mo ang iniisip nito? Sinasabi ko na nga, matagal na. Hindi naman yung tatagal. Hindi naman yun ang usapin Ang usapin dito is rule of law. Sa ayaw at sa gusto mo. Ha? No amount ng ng pagdepensa ito. Hindi pwede. Depensa lang. Asan ang paninindigan natin? Hanggang saan tayo? Mga kaibigan. Ngayon, gera. Hindi tayo obra. Talagang hindi. Ba't may nagsabi ba sa yung uobra tayo? Ako nga, malimit ko sabihin yun, di ba? Ang China, pag ang China, sabay-sabay umihi. Yun lang walang gera. Sabay-sabay lang silang ihi, malulunod tayo. Unang malulunod si Robin Padilla. Ihi pa lang yun. O di gera pa. Mga kaibigan, lalo na kung gera. Napakatangan nito, magdunong-dunungan. Yan ang nakakatakot dyan. Kasi gera na binabanggit mo, kayo bumabanggit ng gera Yan ang nakakatakot. Kaya lalo tinitesting. Ito sabi ni Carpio. Yun daw sasakyan na bumangga doon sa bangka ng mga mangingisda. Yung sasakyan ng China, yun daw mga milisya. Hindi talagang mga mangingisda yun. Yan ang claim ni Justice Carpio. Sa palagay ba ninyo, magsasalita lang ng ganun si Carpio nang wala siyang pinaghugutan, katulad ni Robin Padilla? Kay Bruce Lee niya lang ba hinugot yun? Yung sinasabi niya, Robin? Ha? Naintindihan mo ba yung milisya? O ang alam mo malisya? Ha? Alam mo, naintindihan ba ibig sabihin nun na yun milisya? Ibig sabihin nun, mga yan. Nagpapanggap na civilian na train ng military trained civilian. Ha? Yung parang dito, parang yung sa mga kapgu, gano'n, di ba? Pero, para hindi mahalata, sila ang ginagamit. Di ba? Naintindihan mo na ngayon ibig sabihin nun. Sabi ni Justice Carpio yun. Mga kaibigan, bakit sila nagkakaroon ng iba't ibang mga issues na sinasabi tungkol dito? Paano nga ang gobyerno natin ngayon gustong magsarili? Gusto siya lang. Hindi expert si Presidente Duterte pagdating sa ganyan Maaring akala niya siguro expert na siya kasi sa mga ganitong issue nangangailangan tayo ng mga bagamat hindi gera ang pakay natin sabi ko nga sa inyo mariresolve yan sa pamamagitan ng isang pagpupulong kung open ang ating presidente na tumanggap ng mga sasabihin ng iba para may assess ano ang makabuo kayo, di ba? Makarating kayo sa isang isang pag-iisip na pwedeng magkasundo, ito ang gagawin natin. Ganun Kailangan natin yan. Habang maaga. Kailan natin gagawin yan? Pag yung sinasabi ni Robin Padilla, gera, wala ka na. Hindi na kailangan magkagera dito para masakop tayo niyan. Para maging alipin tayo. Bakit? Nandito na sila Ang dami na nilang inchik dito. Alam mo ba yon? Kung di ka bopol, mapurol yung kukote mo.
yung dila mo kung ipagpag mo parang sanga-sangan dila na pumapagpag ng ahas. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo. Ang sinasabi po natin hindi para tuligsain ang pamahalaan. Ang sinasabi natin ay para kumilos ang pamahalaan. Kung ano ang dapat na gawin, mga kaibigan, sa kapakanan ng mamamayan. Dito nga yung minumungkahi nating parang council di ba? Na bumuo. Yung National Security Council, meron tayo niyan Di ba? Na kasama dyan ang mga dating presidente. Pero ang pwede mo na lang isama dyan ewan ko, kung si Presidente Ramos may malinaw pang pag-iisip, sama nyo. Si Era, pag nyo sama, wala naman nanakawin dyan Yan si Era, pag kami mananakaw, dyan mo lang isasama sa usapan yan. Usapan ng mga magnanakaw. Si Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Ito kasi, concern ito ng national security natin. Mga kaibigan. Hindi ba? Yan. Meron tayo niyan Tapos, ipatawag mo itong sila Justice Carpio. Hindi yung sa dyaryo lang sila nagsasalita. Dito, magiging pagsubok ito sa kanila ng kanilang sincerity. Dahil dito, iset aside ang politika Dito mo sila matetesting malalaman Kung ang kanilang mga sinasabi ay pagmamalasaki talaga sa bansa at sa mamamayan, makikipag-cooperate sila. Ganon yun Di ba? Doon mo masusubok ang tao Kung ano ba ito, banat lang ba ng banat ito? Tawagin nga natin, lalo na ngayon, may problema tayo. Ba't hindi tayo nakapag-iisip ng ganon? Bakit negative ang pagtugon natin sa mga sinasabi ng iba? Bakit natin tinatratong paninira, fake news? Gayong ang pinag-uusapan interest ng bansa ito National security, problem yan Involving na yung mga maritime laws, di ba? Marami yan. At tayo, hindi tayo pwedeng sumali dyan. Kaya natin gustong magkaroon ng ganyan, ma-convene yung National Security Council, para nga makabuo ng isang paninindigan. Ito ang gagawin. Di isang boses na lang kayo. Hindi yung ngayon iba yung sinasabi nito. Katunayang hindi maganda ito Hindi tama yan. Kanina lang may napanood ako. Gathering ito dun sa Amerika yata Napanood ko sa cable channel news. Nandun sila Goldberg Yung ambassador natin sa Amerika nandun. May gathering na malaki. Maraming mga military, US military officials, mga diplomats.
Na-interview sila Goldberg eh. We support, the Philippines. Oh, sinusuportahan nila tayo. Laban dyan sa pangyayari. So dito, sabi ko nga sa inyo, ano na lang yan eh. Incidental na lang yung kung sino yung mga mangingisda dyan. Kasi kahit sino pang mga mangingisda yun, kung Pilipino yun, ganun din ang magiging reaksyon eh. Kahit pa pagbali-balik ta rin pa nito yung sinasabi niya, hindi na importante yun. Hindi na yun ang issue. Kasi yung kanila, casualty lang sila ron eh. Ang pinag-uusapan, yung ginawa sa kanila bilang sila yung mga Pilipino, hindi bilang mangingisda. Yan tandaan ninyo. Hindi sila dapat kaawaan lang dahil sila'y mga mangingisda. Kaya mo sila sinisimpatyan. Hindi yun. Sumisimpatya tayo sa kanila dahil sila'y mga Pilipino. Pagkatapos tayo ang parang hindi parang tayong baliwala yung pagiging Pilipino nila. Ito sabi ng Vietnam. Yun hong may-ari ng mismong bangka na sumagip doon sa 22 Pilipino, pagkatapos niyang pangyayari niyan, na-interview ng mga Vietnamese media. Mga kaibigan, ito yung napakula. At ito daw ng mga Pilipino mangingisda sa kabila na nagkakaroon tugmang-tugma yung sinasabi ng bangka nung fishing boat ng mga Vietnamese sa sinasabi ng mga mangingisdang na biktima. Sabi tinukoy nila yung report tinutukoy dito ng Saigon Times yung report. Na napalatala pala yun, yung interview sa pahayagan na Vietnamese yung lengguwahe. Ang sabi nila, si Ngo Banteng, ito raw 54 years old, kinumpirma nitong si Ngo Banteng na yung kanyang bangka ang sumagip doon sa mga Pilipino. Mga kaibigan, na binangga ng yung kanilang bangkay binangga ng Chinese vessel at nag-iwan sa kanila doon. Mga kaibigan, unang sinasabi nga dito, yung maling ginawa daw doon yung pag-iwan. Di paglabag yun, kung may paglabag palang ganun, di paglabag yun, di ba? Ba't natin sasabihin gera na? Kung may paglabag, yun ang i-assert natin. Di ba? Yun ang ating iginigiit sa kanila. Nilabag nyo ang sabi raw, nito may-ari ng fishing boat ng Vietnamese, ang sabi nung kanyang kapitan, ang kwento sa kanya,
ito raw bangka ng mga Pilipino ay ayon sa kwento sa kanila ng mga Pilipino, naka-anchor eh. Ibig sabihin, nakahimpil sila eh. Oh, mga kaibigan eh. Sa laot, di ba? Oh, mga kaibigan. Around 1 a.m. on June 10. Oh, mga alauna pala na madaling araw yun, June 10. Nang makita nila, o marinig nila yung mga boses na ibang dayuhang salita. Ito yung tinutukoy nila yung mga Pilipino. At sa simula raw, ito kwento yung kapitan, sabi raw ng kapitan, nung Vietnamese fishing boat, natakot pa sila eh. Inakala nila na mga pirata yung naririnig nila mga boses sa mga pirata yun. Pero, later on, na-discover nila yung basa yung mga at nangangatog. Nanginginig. Nanginginig daw eh. Oh, yung pong mga yung mga naririnig nilang boses, yung mga tao na yun, nakita nila. Oh, na nanginginig eh. Mga kaibigan eh. At inakala nila, naisip nila na merong nangyaring aksidente. Oh, yun daw mga mga foreigner, ito yung mga Pilipino yun eh. Patuloy nila, nakita nila, gumagamit ng hand signal, sumesenyas, gamit ang kamay nila, na humihingi ng tulong. At itinuturo nila yung reed bank. Ayun, mga kaibigan. Di ba tugman-tugma ito dun sa report din na unang sinabi ng military at saka ng kwento nitong mga mangingisda. Kung ano yung kwento nila, yun din ang findings ng ng mga military. Ang sinilarawan nila dun sa report, na gutom at nanginginig yung mga mangingisda natin. Kaya pinakain nila kaagad ng bigas, ng kanin, instant noodles, at kung ano pang mga pero sila mainit doon, siguro mga kape. Yan. Kwento rin nila doon sa lumabas ito sa Vietnamese Times. Yun daw mga mangingisda, kinuwento na sila'y nabundol ng barko. Di ba, hindi naman itinatanggi ng China yan. Hindi mo pinag-uusapan dito yung dahil sa sinasabi ngayon ng mga tao, sinasabi nitong mga ilang public officials natin na hindi kasang-ayon ng sinasabi ng administrasyon, mga kaibigan, doon tayo dapat bumuo ng council para mapigil natin ito. Kasi itong mga meron ng delikado, yung mga irresponsableng kamukha ni Robin Padilla, na makapag-sip-sip lang, kahit na magdunong-dunungan, magsalita ng, yun ang ikakapahamak natin, yung sinasabi nila. Kasi wala silang, hindi sila responsableng mga tao, irresponsableng mga tao yan eh. Ano ba ang niyan? Ano ba ang accountability niyan kung sakasakali? Sige nga, accountable ba yan? Ito mga nagsasalita, accountable eh. Meron pwedeng panagutan sa kanila eh. Justice ito, yung isa, senador. Yung iba, ganun din ang sinasabi. Hindi na lang natin pwede maisa-isa. Pero pa nga ako narinig kanina ambassador dating ambassador natin pagka ganyan wala na tayong galit matanda na, galit pa
Oh, mga kaibigan, hindi po pwede yun. Di ba? In the same manner, dito sa internal natin na bansa, hindi pwedeng lalabag ka sa batas. Pwede ba yun? Oh. Di ba? Pag lumabag ka sa batas, mananagot ka sa batas. Di ba? Pag may nalabag ka. Ganon din yun. Ha? Lalo na nasa teritoryo natin sila. Isipin mo kung sa teritoryo mo nagagawa ka yurakan. Oh. So, yun ang issue. Yung rule of law. Kahit saan tayo magpunta, rule of law ang babagsakan yan. Ang problema natin, stand natin. Hanggang saan natin lulunukin at sisikmurain ang paglapastangan sa atin. Pinapapasok natin sila rito. Sabi nga ng Department of Tourism, itong inutil na yan, na DOT ni Puyat, inutil din pala itong babaeng ito, maarte lang pala ito. Madaldal lang pala ito sa umpisa. Oh, kaya ang dami naglipa ng fly-by-night na travel agency dahil walang ginagawa Oh. Yun pala, pinagpapatuloy niya rin yung ginawa nung sinundan niya. Di ba? Ngayon, asan yung nasabi nga ho natin, marami raw inject, sabi nila. Pumasok dito na turista. Oh, kumita ba tayo doon? Sila ang kumita rito. Kumita ba tayo doon sa pumasok na inject? Di ba kaya mo binibilang yung dami ng turista, kino-convert mo yung equivalent na income sa Pilipinas. Sa nangyayaring ito, alam nating maraming inchik, pinakamarami silang pumasok dito. Pero in terms of contribution sa economy natin, ano yun? Meron ba yun? Wala Bakit? Sila kumikita rito Tapos alis na sila. O kaya papadala yung pera doon sa China. Walang ibig sabihin yun. Nagpapasok ka rito ng mga taong malulugi pa tayo. Di ba? Lugi tayo. Kukunan lang tayo ng kita. Aagawan lang tayo ng trabaho. Di ba? Di ba may mga batas din tayo dyan? Yan na nga ang question Dahil meron tayong ganyan na nakikita ng publiko, malambot ang gobyerno natin dyan, pati dun sa mga nagtatayo ng establishmento rito, halos itaboy ang mga Pilipino, sampalin dito sa loob ng bansa niya. Hindi pa ba pag-yurak yun? Para kang animal, para kang alagang aso o kaya pusa. No pets allowed sa mga establishment na itinatayo nila rito. Hindi pa ba pag-yurak yun? Yun, liwanagin ninyo. Hanggang saan? Anong issues ang pwede lang nating maituring na pag-yurak lang sa atin? Maging dyan sa teritoryo natin at maging dito sa panloob natin na bansa. Sa loob ng ating bansa. Hanggang saan doon? Para alam natin, para may mangyari man, wala nang magsasalita. Dahil alam na natin, hindi pala paglabag yun Sabi nila Paano mo magagawa yun? Kayo lang ba pwede magsabi nun? Hindi pwede. I-combine ninyo ang National Security Council at imbitahin yung mga may sinasabi katulad niyan. Ang sabi ni Justice Antonio Carpio, mga milisya yan. Meron daw siyang information O siyempre, mataas na tao yan. Bakit? Ang may access lang ba isa lang ba may access sa information? Hindi. Yung mga classified information na sinasabi natin. Siyempre, pag mataas na tao, maraming mga contact yan. Especially si Carpio. Sabi ko nga, di ba, pati sila Enrile, pwede nyo ipatawag yan Yan, dyan masusukat mo sincerity ng administrasyon. Kung ang administrasyon natin talagang merong intensyon na protektahan ang ating bansa.
yung tinitiyak ng administrasyon natin ang proteksyon ng ating bansa laban sa sinumang dayuhan na lalabag sa mga batas. Di ba? Dapat ganun. O di ba, kahit sa immigration laws natin, meron tayo, di ba? O, sa mga papasok, hindi naman nasusunod. Bakit? Bawal magtrabaho turista, nagtatrabaho, ang dami. O di sinisira natin yung batas. O, sa China, may mga Pilipinong nagtatrabaho. Legal sila ron. Sumusunod sila sa proseso. Di ba? Hindi yung basta pupunta ron, magtatrabaho, hulihin ka ron. Ba't sila dito? Papasok, nakakapagtrabaho. Meron tayong regulasyon. Di ba? Hindi mo pwedeng basta labagin yun. So, pag may nangyari, alam mo kung alin ang nilabag, alam mo kung hindi lumabag o lumabag. Di ba? Ganun yun eh. Ganun din sa mga batas natin sa karagatan. International laws o maritime laws, international maritime laws. Meron tayo niyan. Hindi na ho tayo ngayong panahon ni Magellan at saka ni Christopher Columbus. Noong panahon nila, wala pa tayong mga Coast Guard. Wala pa tayong Navy. Sila yun eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito ang hindi abot ng utak ng mga bobo, ng mga nagdudunong-dunungan. Halimbawa, yung mga pangahas. Yan ang tawag dyan, pangahas. Si Robin Pangahas. Yan si Robin Pangahas. Mga kaibigan, ito hindi niya alam. Maging tong kasisip-sip nila na ganyan, dito sa nangyaring ito, yung unang mga pahayag ng mga military, ano sabi nila? Di ba galit? Ultimo yan si Locsin, may sinabing hindi maganda laban sa tungkol dyan sa pangyayaring yan, na hindi sang-ayon sa stand ng Malacanang. Ito yan Itong sinasabi natin, ito ang constructive. Kasi mga kaibigan, pagka masyado ka nang nalibang sa pagtatakip sa mali, yan, katulad niyan, nababago yung sinasabi. Yan si Lorenzana, binago yung sinabi, aksidente lang daw. Kailan niya sinabi yun? After na nagsalita si Presidente, banggaan lang yan. Banggaan nga lang yan. Yung ba sa karsada, pag may nagbanggaan mga kaibigan, walang may kasalanan doon. Di ba may batas din yun? Ultimo sasakyang panlupa. May batas din yun Ngayon, ito nakakatakot. Mr. President, baka masyado kang nalilibang. Lalo na yung mga sip-sip sa'yo. Sige, sumip-sip kayo kasi hindi natin alam pare-pareho ang iniisip ng bawat isa. Isa lang naman tayo, Pilipino tayo pare-pareho yang sila Lorenzana, ano yan? Walang pakiramdam? Ano ibig mo sabihin dyan? Dungo? Hindi.
Yung nagsalita ka, pagkatapos babaguhin mo yung sinabi mo, masakit sa loob mo yun. Eh kung ito nga mga nagmura sa military, ayaw baguhin eh. Bakit? Gusto nila, macho sila eh. Kasi, ano yun eh. Hindi nila matanggap yun. Lalo na pag maraming pumapalakpak sa kanila, sa mali nilang ginagawa, mahirap tanggapin yun. Di ba? Pero hindi mo alam. Baka mamaya, isang araw, magulat na lang kayo. Oh, yan. Ito, ano natin hindi natin alam. Yun ang sinasabi ko. Hindi natin alam ang iniisip ng ibang tao. Ngayon, okay yan. Pero mo sabihin hindi sila nasasaktan. Di ba? Nasaktan din yan. Eh nung una, kung papansinin mo yung paraan ng pananalita, yung statement na pinapublish sa dyaryo, statement ni Secretary Lorenzana, ramdam mo yung ano niya eh. Sakit sa kalooban niya eh. Sa ginawa sa mga mangingisda eh. Oh. Eh, hindi nyo kasi tinitignan yun, hindi nyo ina-assess yun, hindi nyo pinag-aaralan. Maaaring ngayon. Eh, paano? Kung hingi ng pagkakataon, baguhin nila ulit yung sinasabi nila. Sigurado ba tayo dyan? Na hanggang dyan na lang yan. Hindi. Hindi ako naniniwala, mga kaibigan. Kahit pa, binago ni Lorenzana ang kanyang sinabi, deep inside, na-analyze ko. Kaya niya lang binago yon hindi dahil sa bukal sa sarili niya o nanggagaling sa sarili niya. Kaya sila nagbago ng statement para wag mapahiya ang presidente. Ganon din itong mga iba, di ba? Kaya sila nagbago para hindi ipahiya ang presidente. Hindi dahil sa mali ang sinabi nila. Yun ang tignan natin. Minsan pagka medyo nalasing tayo sa ganyan, akala natin araw-araw Pasko. Di ba? Oh, hindi ho pala ganun. Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Jacinto Color, steel roofing. You can be sure it's durable. Jacinto Style. Jacinto Color, steel roofing. High quality. Quick delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Quick delivery. Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867. Keep gaming fun. Remember, playing at the casino is for people 21 years old and above only. Don't think of gambling as a way to make money. Set a time limit when playing. Set a maximum amount of money for gaming. Don't play when you are depressed or upset. Don't let it get in the way of a happy life and family. For information on responsible gaming, call the hotline numbers 623-1869 or 0917-592-6618 or visit www.casinofilipino.ph. A message from PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Radio Bandido, 810 AM. Magbabasa-basa muna ho tayo rito ng mga reaksyon at mga pagbati, ano? Kasi marami na. Mahigit ng 300 ito. Yung iba, lumagpas na no? Hindi na natin makita, no? Ba't ganun? Si Ledge Chulbo po ay nanonood sa atin. Isang musician. Si Carolina Luge ay binabati rin po natin. Yung mga nagtatanong, wala raw tayo sa radio. Opo may technical problem. Nasa live streaming po tayo. Yun ang kagandahan na na-invento itong live streaming
Si Henry Jok ay nanonood din po. Nakikiago sila sa sinabi ni Presidente Duterte. Kaya binago nila Lorenzana ang salita. Dalawa yun. Hindi sila ayaw nila ipahiya ang presidente natin. AG Bistal Magalona ay nanonood sa atin. Si Rico Sanchez, si Linda Espiritu ay nanonood din po. Ang veteran musician na si Yula Sotelo ay nanonood din po sa atin, mga kaibigan. Si Juanito Evangelista, si Katropang Arlene Tanyedo Varias at saka si Mon Varias, binabati natin sa Amsterdam. Maraming salamat sa mga Vietnamese na sumagip sa mga Pilipino. Isa pa nakakahiya dyan, yung mga taong nagmagandang loob na sumagip sa mga Pilipino, parang lalabas na masama sila ngayon dito. Imbes na pasalamatan natin, kamukha ng ginawa ni Arlene Tanyedo Varias, di ba? Si Katropang Jun de Valencia ay binabati rin natin. Si Arnaldo de la Paz, nakita ko rin sa news, binangga raw ng white pickup yung dalawa nakamotor, kaya napailalim sa 10-wheeler. Kaso kakasuhan pa rin yung truck driver. Ibang aksidente yun, Tama yun. May batas May batas tayo. Sa dagat, may batas yan. Hindi ho yan. Hindi ho free for all yan. Si Sid Bebs Saltarin, naglimit yata ang direktor mo. Naglimit? Saan? Hindi ko maintindihan kung ano ibig niya sabihin doon. Si Raul Villanada po ay nanonood din sa atin. Ang sabi niya, National Security Council kasi natin walang maitulak kabigin. Baka ang matinulang dyan si Gloria. Sali niyo si Enrile. Sila Lacson, pwede. Hindi lang national security kasi pambansa ito sa lahat ito whether ano man ang political belief mo, Pilipino pa rin yan. Siyempre, kahit papano. Yun lang ang intention, manira. Yung wag mo na isali yun. Halimbawa, yung babaeng senador na nakatsamba, kumita rin pala kay Kenneth Dong. Sino yun? Si Untiveros. Wag mo, hindi nakasama yan. Mga Lito Lapid, wala tayong mapapala dyan. Yung mga may dyan. Si Tito Soto, yan, pwede mo isama yan kasi Senate President siya. Si Pel Briones ay binabati natin. Si AG Bistal Magalona, nanonood din po. Si Ryan Bulanier. Wala ho tayo sa radio. Nasa FB lang, may technical problem. Si Katropang Jorge Beichong natin sa Japan, ay nanonood. Si Carolina Luge, walang yan talaga yung Chinese na yan. Walang mga puso, iniiwan pa nila. Haba naman puso ko noon. Nakita ko yun, interview. Kahit sinong mangingisda yun, kahit hindi sila, hindi ba? Kasi Pilipino yun ang issue dyan. Dapat si Padilla iagis doon sa dagat. Saan nangyari sa mga kababayan natin Pilipino mangingisda? Si Ariel D. Kabawatan, kung Vietnamese o Indonesian yung binangga ng China, lalabanan sila noon. May mga nakausap ako sa Vietnam noon, ang sabi nila, mas maraming atraso ginawa sa kanila yung mga China kaysa mga American. Si Bale Sampong, binabati natin si Ben, Joseph at Bobet,
from Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Kasama niya yan. Mr. Sibale. Si Ruben Chopilo, ang sabi ng ante ng amo ko, dahil taga China, never daw mag-trust sa mga China dahil mga trader daw. Alam niya ang nangyayaring balita dyan sa atin. Stupid daw ang government, di daw nila kilala ugali ng mga Chinese, lalo ang China government, kapwa Chinese pa nila at kilala nila ang kapwa nila mismo. Tignan mo nga yung yung Hong Kong na lang. Di ba, inuunti-unti nila sakalin yan para kontrolado na nila. Hawakan sa ilong. Tingnan ninyo, pagka may issue, maalma sila. Sarili na nila yan, ha? Kita ninyo, may nagawa ba sila? Wala, tumigil sila, di ba? Doon sa pagpasa ng batas na extradition. Pati yung pinabababa na, di ba? Yung mga barkong mangingisda na illegal na pumasok. Ito pa nga pala, tumulong na yung Vietnam. Pinagmamalaki pa ni Piñol na hindi na raw kakasuhan yun. Kahit na pumasok sa teritoryo natin, kita mo na, mga kaibigan. Bawal pala. Ngayon, para hindi masabing bawal yung ginawa ng China, dinadawit pa yung Vietnam. Kung wala yung mga Vietcong doon, patay na yung mga mangingisda na yun. Si Noel Marquez, hindi naman natin hinihingi na makipagdigmaan sa China. Tama. Ang inaasahan sana natin ay manindigan ang ating bansa na maling ginawa sa ating mga kababayan. Mangingisda. Yun ang tama. Yung stand, nasan tayo? Bakit tayo mistulang abogado? Hindi pa nga nagsasalta yung China. Dinidepensa na. Yan ang politiko natin. May, mahirap to. Dali lang Pasensya na. Dito kaya, sa kabila. Dali lang. Hindi ko maituloy yung kay Marquez, Ayaw umandar. Ayun. Makipagdiga sana manindiga sarili natin teritoryo. Si Vicente Prasdilla, yan ang politiko natin, may batas pero nababali, nilalabag. Yun. Sinasangkala natin magkagera. Hindi magkakagera. Mag-a-assert ka lang ng iyong right. Ganun lang yun, yung karapatan. Sa batas, base sa batas. Wala na pera yan si Robin, kaya sumisip-sip, sabi ni Joe De Lemos. Marami pera yan. Akala nyo ba hindi nakakakuha ng transaksyon yan? Magsisip-sip ba yan ng walang napapala? Kayo naman, si Ruben Chopilo, baka nga kapersi na ikompormisyon na ang ilang bahagi ng bansa natin sa China, kaya gano'n na lang na kahit anong gawin nila sa atin ay parang wala lang, hindi yata tama na kung ano man ang gawin nila, ano lang yan din naman intensyon. Yun nga sinasabi natin, kaya dapat makabuo ng isang paninindigan na merong konsultasyon yung mga matataas na opisyal. Para alam natin, hindi tayo bira ng bira, hindi walang nagmamagaling, wala naman nalalaman sa batas, kung makapagsalita, tapos umuhugot pala ng karunungan kay Bruce Lee. Dito, Kapersi, sabi ni Ariel Cabawatan, sa Singapore, pag may nahuli na illegal immigrant, kulong ho at may latigo sa puwet. Inabot ko yung mga Vietnamese refugees rito sa Singapore, mga nakakonfine sila sa dormitory, di nyo makikita sa mga kalsada. Kaninang umaga, halos sa tapat ng bahay namin, nagkaroon ng banggaan, patay, 2, babae, lalaki, yung katawan ng babae nahati. Ito yung napanood ko
Oh, meron nga ako na panood eh. Nakita na banggaan. Yung pampasaherong jeep. Di ba? Tapos nakita ko yung estudyante, gumagapang siya, putol din yung paa niya. Di ba? Tapos palapit siya sa driver, nasa labas siya eh. Gumagapang siya, nandun sa side ng driver. Tapos inaabot niya may inaabot siyang ganun eh. Dun sa driver. Sabi niya, Mama, bayad ko, estudyante. Kataran, hindi. Ewan ko lang kung may lulubog na kasi si Robin, hindi na kumikita pelikula ginawa niya. Yung huli, di ba? Ala na, yan na lang ang niya eh. Paraan niya para mapansin siya, para maisulat ng media, gano'n. Kawawa si PRRD sa mga nakapaligid sa kanya hanggat hindi natin patulan ng mga bully, hindi titigil yan kasi iniisip nila takot tayo. That's inhumane. Sagot niya niya. Si Kabert pala nanonood. Kabert Miranda. Dating chief security ni Bad Eli Kuyukut Soriano. Happy Chai. Good PM. Ayan. From Alberta, Canada. Ayun. Nanonood pala sa Canada yun. Si Al Ramon Pastor, okay po inyong pahayag kahapon na suportahan si Isko despite of differences of party affiliation but at the same time keep an eye. Oo, siyempre, trabaho naman natin yun eh. Ganun talaga yun. Pero ang mga leader, kailangan din nila ng suporta. Pero yung tamang suporta, hindi yung pagmalina. Sabi nga di ba ni Abraham Lincoln yata yun. Stand with anybody who stands right. Di ba? And part with him when he goes wrong. Ganun lang yun. Pagkakataong ito, nangyari mga isda natin, hindi ako believe sa pagsasawalang bahala ni President Duterte. Sabi ni Henry Joke. Si katropang Susana de los Santos ay nanonood sa atin, wala siya radyo ngayon. Si katropang Carmela Torres Balcos, siyempre si Kaani Flormata Saludes at si Kaenyang Mina. Si Arnaldo de la Paz, nakita ko rin sa news, ito na yung kwentuhan na ito eh. Binabati natin mga anak ni Ginoong Joe De Lemos, sabay sila birthday, si Danny and Jay De Lemos. Birthday pala nila ni Danny at Jay De Lemos. Dahil birthday nila, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Binabati natin si Ka-Erning Buko, Ernesto Buko, at ang mga kasama niya nakikinig dyan sa Gagalangin, Tondo, Manila. Kumusta po kayo dyan, mga kalugar natin sa Tondo? Si Ka-Percy, sana magpulong yung mga taong may alam sa international and maritime law. Lahat yan, pati yung Supreme Court, dapat may kinatawan yan. Ganun yun eh. Sochay Fral,
Kitang-kita naman ang mali sa pangyayari niyan. Una sa lahat, bakit nandun sa soberenya ng Pilipinas yung barko ng China? Yun lang lumabag na sila sa batas. Yun nga yung sinasabi ko nga, saan ba nangyari? Di ba dito? Unless na napatituluhan na nila yan, mga kaibigan, di ba, ng China. Si Raul Villanada, pwedeng sumali si General Roy Simato. Wag na wag sila. Ay hindi, si Roy Simato, ewan ko, layan. Yung matatanda ilagay mo dyan. Sana nakikinig sa inyo, Presidente Duterte at kabinete niya. Ba, hindi makakapakinig off the air tayo Tsaka wala yan, naharangin tayo ng mga nakapaligid na tabulmul dyan, yung mga tukmol na mga walang silbi. Hindi nila paparinig yan, yung tama. Doon matakot si Presidente Duterte. Good PM, avoid mga comment na high blood lang ako sa balita ko na nagkabayaran na sa may warning sa stop ng barko natin baka lumabas. Yan tayo bumangga. Gano'n na nga. Sabi ko nga sa inyo, marami nagagalit sa inchik Sa pera ng inchik, hindi Ganon din sa mga magnanakaw. Maraming galit dyan. Pero sa pera ng magnanakaw, galit ba sila? Hindi rin. Si Ryan Bulanier, binabati po natin, si Adi Reyes ng United Kingdom, natawa raw. Hay nako, wala ka talagang kakupas-kupas. Nabug ako tuloy ang iniinom ko. Sabi ni Noel Marquez. Joke lang pala yun. Sabi naman ni Carolina Logi. Ingat daw tayo dahil si Robin may kapatid na 10-star. General. Kung magtutuloy mga Duterte sa susunod na eleksyon, yan pa rin ang sip-sip na yan tulad ni Bruce Lee. June Poliero Nulial. Bakit ang Canada dahil sa basura gustong girahin? Yun na nga di ba? May sinabi ba sila ron? Si Robin, ano sabi? Sinabi ka ba ron, Robin? Nung gigirahin yung Canada sa basura? Ano nga yun nakakahiya yun kasi dami nating kababayan Pilipino dyan, Maganda naman ang trato sa kanila dyan, di ba? Wala tayo nababalita ang problema dyan, di kamukha sa Amerika at sa ibang bansa. Sa Canada, dahil Pilipino dyan. Tapos minura natin. Kasi kalaban ng China pa naman yung Canada. Di ba? Dahil yung executive ng Huawei, kinulong dyan sa Canada. Kaya ngayon, itong China, tinigil yung importation nila ng karne na galing Canada. In-stop nila parang ngayon, lumalabas yung basura, ginamit lang na issue para maipakita ang tapat na pakikipagkaibigan natin sa China. Yun. Yung parang ganun ang kulay ng iba. Si Rudy Santos ng California na dati pong banda ng horoscope, nonood din. Si Ramon Palyera, si Chua Kok Tai, mukhang nag-meeting, wala na yan. Tabayanan natin, tsaka natin isa-isahin niya pag wala nangyari. Si Eric Pauline, remember, always defend our countrymen. Mabuhay ang Pilipino. Dito naman tayo lumipat. Baka dito may mabasa tayo. Wala na Nabura na tsak yung kanina rito. Sa dami. Mga kaibigan. Ang dali lang pasensyahan nyo't may hanapin lang ako. Saan? Humina yung kan Signal natin
Hina na eh. Oh? Hindi ko na makita. Eh bueno, mga kaibigan, Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yung wakas. Dito sa bayan mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Salamat po sa lahat ng sumubaybay sa ating pong FB, sa ating pong live streaming. Kasi hindi tayo napapakinggan ngayong araw. Kanina pa hong pasado alas 5 ng hapon, nagka-problema ang ating pong transmitter. Ganun pa man, salamat ho sa lahat ng mga nanood ho. Sa pangalan po ni Braille, ang ating technical director, ito po si Percy Lapid. Babalik po kami bukas sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at maganda! walang nang-abit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. This is DZRJ 810